Yan, But Lord. CJ, actually, ang sinasabi mo is a form of fallacy pagdating sa religion. Ang tawag dyan, appeal to power. Na como sinabi ng leader, yun na ang totoo. It happens when an authority replaces the truth. At questioning the authority becomes rebellion. Ang isang halimbawa natin yan, yun ang sabi ni Brad Eli, yun ang sabi ni DSR. Therefore, it is true. Sino ka para questionin yung mga sinugo ng Diyos? That is a form of mental manipulation. This is a fallacy, kamalian to. Kasi it appears as if yung mga sinugo ng Diyos is unquestionable, infallible, hindi pwedeng magkamali. They are beyond scrutiny yung pagkatao nila and they are above correction. In 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 reality, parang napapalitan na nila si Christ as authority. Kung maaalala mo yung kasaysayan ni Pablo, nung nirebuke niya publicly si Pedro, di ba? Nung nagkita kami ni Pedro, sabi niya, sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Paimbabaw kasi si Pedro eh. Ha? Nakikisama siya sa mga hintil, pero nung nakita niya nung parating na sila Santiago, humiwalay siya. Kaya nga nung binasa ko yung Roma 2, Brad CJ, nako, kinilabutan ako. Dun, kasi at three occasions, binanggit yung salitang sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Yung isa doon, yung pag may pumapasok sa inyong sinagoga, mahirap, sasabihin mo, pumarito ka sa aking dakong paanan ko. Pagka naman mayaman, papupuntahin nyo sa magandang dako. Hindi ba kayo nagkakaroon ng masasamang isipan? Hindi ba kayo nagtatangi ng mga tao? Pero yung isang pagkakataon kung saan ginamit yung pagtatangi ng mga tao, pag binasa po natin sa Dos ng Roma, mga kapatid, mayroong diskurso dito si San Pablo. Sabi niya, ikaw na nagtuturo sa mga ng kautusan sa mga bata, sa mga walang malay. Napupuot ka sa Diyos-Diyosan, pero napupuot ka sa templo, pero ninanakawan mo yung templo. Di ba? O iniisip mo baga na makakatanan ka sa hatol ng Panginoon? Yung mga nagkakasala hatulan pero ikaw makakatanan ka sa hatol ng Panginoon sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Kung ang mga nagkasala hatulan, ikaw man ay hahatulan din. Not because leader ka, immune ka na sa paggawa ng kasamaan. Hindi. Kaya nga nagpakita ng public example si Pablo. Hinatulan niya. Sumalangsang siya ng mukaan kay Pablo, kay Pedro. Hinatulan niya sapagkat siya'y nararapat hatulan. Walang cover up na nangyari, Brad CJ. It's because kapwa KNP, kapwa manggagawa, wag nating ilabas ang baho, baka mawala ang integridad ng kapulungan ng manggagawa sa mga kapatid, di na tayo paniwalaan. Hindi. At doon na nagsimula ang corruption pagdating sa ganon. Yes, pagka nagkaroon ng cover up to maintain your integrity, hindi hinahatulan ng dapat hatulan, doon pumapasok ang corruption. Nagkakaroon ng moral corruption. 'Di ba? Kaya nga bakit hindi makalabas yung mga dapat lumabas? Yung dapat manindigan, sila ang hinahantay natin dahil sila ang mga matatagal na kasama, sila ang inaari nating mga nakakaalam ng katwiran. Hindi mo naman pwedeng sabihin ignorante sila sa karunungan ng Biblia. May alam yang mga yan. Meron kasing ah, threat na nilabas eh. Ang sabi ng threat dumiklara kayo. Kung hindi ko, di ba, putulin ang dapat putulin. Baka akala nyo, hindi ko alam ang mga buhay ninyo. Nasa akin ang mga sulat ninyo. Mayroon kasing, anong tawag doon, Brad CJ? May blackmail. May So, blackmailing paano kasi sila lalabas? para sa kaalaman po kasi inyo mga kapatid, kaming mga workers ay pinagawa kami ng mga statement. Meron kami yan, statement of faith at i-open mo dun yung mga gusto mong i-open. Kaya, iyan ang gagamitin ngayon sa kanila. Yan.
sad to say, ako, wala naman silang makukuha dun sa sinulat ko. At I'm sure si Brad Ace wala rin, kaya nga nakaharap siya ngayon. Hindi dahil sa meron kaming tinatago na hindi namin sinasabi, kundi naglingkod po kami ng tapat, mga kapatid. At sa abot ng mga maaalala namin, of me personally, hindi po ako naging corrupt sa paglilingkod ko. May mga nagiging sablay po kami dahil hindi naman tayo perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi po kami naglingkod para sa pera. Hindi kami naglingkod para sa pakinabang. Kaya malakas ang loob po namin na magsalita. Hindi para manira, kundi para ihayag po yung naobserbahan namin at nakita namin ng mga kamalian na pagmamalasakit po namin, mga kapatid. Naalala ko lang tol, nung isang araw lang kasi sabi ko nga po sa inyo ako tahimik lang ako dito. Wala akong kinukumbinsi dito, mga kapatid. Merong mga nagre-reach out. Pero actually, alam nyo mga kapatid, yung mga malalayong lugar, malalayong bansa, mas nakakausap ko pa po sila. Sa totoo lang. Bakit? Umiiwas ako actually. Ayokong sabihan nila ako na para bang kinukumbinsi ko mga kapatid dito dahil malapit sa akin. Noong isang araw, nadaan ulit kami sa lokal. Parang sabi nga ni Obi sa akin. Kasi nakwento ko sa kanya, tol Sabi ko, nakausap si Brad Ace, may kwento sa akin Saglit lang niya nakausap, exit na Marami naman talagang ganun mga kapatid. Ako marami na akong na-experience sa mga kapatid na ganun. Na umexit after na na-confirm na may mga tinanong. At nung sinagot ko, ayun na-confirm na nila. Pero pagdating po dito, meron naman mga exit, mga kapatid. May ilan naman nakakausap na ako dito. Pero hindi ako nag-ano. Kasi ayokong sabihin nila na nagkikreate ako ng pagkakabahabahagi at naninira ako. Hindi. Pero, sabi ni Owie, wawa naman yung mga kapatid. Karugtong nung kinwento ko yung sinabi mo, Todd. Wawa naman yung mga kapatid, nadaan kami sa lokal. So parang implying na kausapin mo na sila. Hindi ako sumugot Sa totoo lang, mahal ko po ang mga kapatid, mga nandito. Mahal ko po kayo. Nanonood sila, alam ko. Guam, Saipan, may mga nanonood. May mga nag-reach out na sa akin a few months ago. Pero alam ko naghihintay lang sila ng kausapin ko uli. Pero ayoko Kasi ako nga, napag-usapan namin minsan may share ko lang din po sa inyo. Kung ano ang stand kasi namin ni Brad Ace. Mas maganda ang effect mas maganda ang outcome. Parehas effective Yung ganito, subtle lang, ini-expose lang namin yung totoo. Walang mga banat na personal At against do sa may personal ka, sabihin mo lahat ng mga kasiraan, etc. etc. Parehas yan may impact Parehas siya nakakapagpa-exit Pero hindi naman ang habol po namin, mga kapatid, umexit po kayo actually. Ang habol lang po namin, magkaroon lang kayo ng peace of mind. Gaya nga ng binabanggit ko ng mga nakaraan Wala naman sa akin kung gusto nyo mag-stay dyan. If you find your peace of mind there, kung nararamdaman mo, diyan ka maliligtas, di okay. Diyan ka kung
nagiging mabuting tulad nung isang kilala ko na siya, hindi pa kami kaanib parehas. Ako nasa hindi pala, huminto na ako ng suhay noon eh. Magkakilala na kami noon. Eh actually ano 'yun tol eh. Ex ko sa labas. Hindi pala pa ako sa iglesia. Nagkagulatan na lang kami, parehas pala kaming nandito na sa MCGI. So that was 1990s pa. So matagal na rin yung kapatid. Nag-reach out siya sa akin, tapos kinausap na pag-usapan namin. Hindi niya alam lahat ng mga nakikita natin. Hindi niya alam. As in, wala siyang kaalam-alam. Pero sabi niya, okay brad, ano ko naman, naiintindihan kita. Sabi niya. Hindi naman niya ako ina-unfriend. Hanggang ngayon, friends naman kami. And doon ang sabi niya, okay pa naman kami dito. Sabi niya. So, yun, mga kapatid. Siguro, ewan ko, naawa rin ako kay Owie at medyo tinamaan ako eh. Sabi niya, kawawa naman yung mga kapatid dito, niloloko lang sila. Sabi niya. So, ewan ko, I don't know kung medyo makapag-decide akong kausapin ko tol. Alam mo tol, dito malalapit sa akin mga kapatid dito. Yung naging state servant na nga dyan eh. Nandyan lang, malapit-lapit lang na state sa'yo tol eh. Yan, nandyan na kasi yung dating nandito eh. Actually, ang daming sumbong dyan. Sa akin ang sumbungan nila eh. Dahil alam nila yung Pero syempre, hindi naman personal lang atake natin dito. Ang ibig ko lang sabihin, kahit pa meron na ako kung tutuusin na influence sa mga kapatid dito, pero I chose na wag gamitin yon alang-alang sa kapayapaan, mga kapatid. Which is, Brad CJ, yan ang ipinararatang sa atin. Nag-aasik tayo ng kampi-kampi, ng gagapang ng kapatid. It's inevitable sa lahat ng umexit at e-exit. They had to create a narrative kung bakit tayo umalis. Na masama tayong tao. Marami yan, litanyahin na natin. Masamang tao. Noon pa man may laban na gustong mag-leader-lidera ni CJ. Lahat na yan. Mangungutang. Lahat ng masasama ipararatang sa'yo. Puro kasama ad ka na rin hominem. ngayon. Hindi Yes. Welcome niyo ako sa club. Ad hominem. Personal attack. Well, hindi naman ang platform na ito para ilabas. Meron din naman kaming alam, mga kapatid. Pero hindi namin ibubulgar dahil hindi ito ang pakikipagbaka natin. Ang pakikipagbaka natin ayon sa katwiran, laban sa kamalian. Very quickly, no? Sagutin natin to, Brad CJ, may nagtatanong. Si Irene Sabelanyo. Yung rebat daw dyan ng mga nasa loob is pag alam natin na sila nagkakasala, bakit hindi po natin sila ma-forgive? Ang turo daw natin is forgive 70 times 7. Gusto mo sagutin, Tol? Sige tol, do the honors. Oh. Wala naman pong masama magpatawad. Utos po yan eh. In fact, sabi nga ni San Pablo upang wag tayong malamangan ni Satanas. Malalamangan kasi tayo pagka hindi tayo nagpatawad dahil utos yan ng Panginoon. Kaya lang, paano natin patatawarin ng isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Narinig ko, nasa loob pa rin ako noon. Sinabi ni DSR, sabi niya ganon. Binanggit niya kasi 8:44 ng Juan kayo sa inyong amang Diablo. Sabi niya, ama ng mga sinungaling. Isang form ng pagsisinungaling, hindi pagsasabi ng totoo. Sa isip ko, does he hear himself? Ayun naman pala Isang form pala ng kasinungalingan yung hindi pagsasabi ng totoo. Ba't di nyo pa ihayag yung katotohanan tungkol sa Area 52 na meron talagang bentahan ng alak? Na ang kapatid mo, adoptive brother mo, matagal lang nagbebenta ng mga pangsabong na manok. Nagiging parang ano pa yan? Pangsabong ba yan o pang tinola? 'Di ba? Ano pa, yung lavish lifestyle ng royal family na later na find out ko. Well, ako naman, di ko naman kiniklaim na totoo to.
Ayon lang naman sa nagbalita ng mga natira doon na out of I don't know, 6 to 9 mansion or to 10, bawat mansion pala doon eh tigi-tigi sa yung mga apo. Na kung makikita mo naman yung dating pangangaral videos ni Brad Eli, na ngayon almost non-existent na, luckily nasave lang ng mga Exeter, is sabi ni Bess dun sa pangangaral niya, patutunayan ko, sabi niya ganon, lahat ng mga mangangaral na nagpapayaman sa relihiyon, antikristo, sa demonyo ayon sa Biblia. Oh, may batayan ako, sabi niya. Pag hindi ko na, di ba? Pag di ko napatunayan, alam niyo na yun, narinig niyo na yun, mga kapatid eh. Di ba? I don't want to go to the details, mga kapatid, kasi baka sabihin, oh, akala ko ba walang personalan eh, bakit? But yun kasi mga hayag na, ano yun eh, di ba? And forgive me, no, baka kasi ang dating ko naman is, kala ko ba hindi kayo naninira? Hindi kasi paninira, mga kapatid, din sabihin mo yung totoo. According to best example, di ba? Pag siya naghahalimbawa, sinasabi niya nga na, pag sinabi niya ba, o yung bakod mo sira, naninira ba siya noon? O sinasabi niya lang yung katotohanan? Di ba? Tama. I'm sorry, no? I apologize. Baka kasi meron akong masaling na mga, di ba? You know, pero alam niyo na yan, just do the research, mga kapatid. Marami namang mga nagsisirculate na video about that. Na sabi pa nga, isa kong nakitang video, meron naman tayo dito eh. Kasi pag nakikita ko siya, tol, dina-download ko eh, para ma-save ko eh. Isa pa dun, sabi ni Bess sabi niya, mga maya, itong mga pastor na ito, sabi niya gano'n, walang katigil-tigil, ang yayaman na, ang dadami ng pera, ayaw pang tumigil ng kahihingi ng abuloy. Sabi niya, pag ako yumaman, sasabihin ko sa kapatiran, stop, tigil ang abuloyan. Kung nakikita niyo isang nag-viral na video, mga kapatid, yung mga kumakanta, ako po yung nasa likod. Ako, nakita mo yun, tol, naka-Armani na shirt. Oo, nakita ko yan. Sabi ko, may nagpadala kasi sa akin. Sabi ko, todong iyak ko dyan. Tulo nga uhog ko eh. Pinupunasan ko yung ilong ko eh. Kasi at that moment, paniwalang paniwala ako. Hirap na hirap sa buhay si Brad Eli. Pero meron kasi siyang ni-reveal sa amin na hindi ko na rin sasabihin kasi it's something personal. Which led me to believe na talagang hindi naman siya hirap. Maanluan ang buhay niya, mga kapatid. I mean, these are the very dissonance na they attack themselves. Sila na mismo ang pumupuna sa kanilang sarili. Hindi na natin kailangang i-assess. Paghambingin mo lang ang aral noon at ang aral ngayon. 'Di ba? Yung mga Mm. pangungusap noon na sinabi, yung mga ngaral na ayaw magpatanong, bobo yun. Yung mga ngaral na ayaw lumabas, bobo yun. 'Di ba? Tawag sa psychology dun is boomerang effect. 'Di ba? Correct. Bumabalik lang. Kaya nga hindi na, yan ang very reason din kung bakit nawala na ang mga official videos ni Bess. Inalis na. Ang mga nakikita nyo sinishare, galing na sa kung sino-sinong mga users, mga accounts. Pero official accounts, hanapin nyo yung mga ganyan. Wala na yan. Bakit? Magbo-boomerang yan eh. Sabi nga tol, no, comment nung kaibigan mo si Kosa Gaming, oh, boomerang. Mm. Tol, magti 3 hours na tayo eh. Ay, Alam sorry. ko marami kang laman pa dyan. Save natin yan sa susunod. Your final words at hindi naman actually final for tonight. Yung iyong privilege speech, tol. At kung meron ka pang nabitin, sige lang, tol. Ay, hindi. Okay, tapusin na natin. Pwede naman kasi sa ibang pagkakataon. Again, on behalf of this platform, yung mga nakasuporta dito, yung mga kapatid na nasa background, yeah, we appreciate your contribution, mga kapatid. And I believe ito talaga yung paglilingkod
na hindi naman ang layunin natin is gumiba. It just so happen na we belong, minahal natin yung mga kasama natin sa loob. We have nothing against anyone personally. This is just a matter of belief at paninindigan sa pananampalatayang nakilala natin. Sige, kung binibigyan mo ako ng pagkakataon, Rod CJ, mga kapatid, para sa mga kapatid namin na nandyan pa sa loob, kung makakarating man sa inyo ang mensaheng ito, nakakamangha kung gaano kabilis nagbago ang puso. Kung paanong ang pagmamahal na dati mainit ay bigla na lamang naging puot nang umalis kami sa sistemang pinamumunuan ng tao. Noong iniwan namin ang isang mangangaral, inisip ninyong iniwan din namin ang tunay na Diyos, na para bang ang paglayo sa isang tao ay pagtalikod sa Diyos. Ngunit hindi namin iniwan si Jesus. Hindi kami tumalikod sa kanyang aral at hindi kami umalis sa kanyang katawan. Iniwan namin ang bagay na sumisira sa katawan at sa isipan ng isang taong lubos na naniniwala sa mayamang kabutihan ng Diyos patungkol sa lahat ng mga tao. Iniwan namin ang sistemang humihingi ng katapatan hindi sa Diyos, kundi sa tao, ng debosyon sa pagkatao at hindi sa katotohanan ng Diyos. Ang sistemang nagtuturo ng takot at hindi kalayaan, ng katahimikan at hindi ng pangunawa, ng pagsunod na walang kamalayan, imbis ng pananampalataya na nakaugat sa katotohanan. At dahil dito, biglang nagbago ang inyong pakikitungo. Ipinalalagay niyo kaming taksil at masasamang mga tao. Para sa inyo, iniwan namin ang Diyos at ipinahahayag ninyong humiwalay kami sa katawan ni Kristo. Ngunit narito ang malinaw na pagkakaiba, naway makita rin ninyo balang araw. Ang Panginoon ang aming pastor, tinitipon ng mabuting pastor ang kanyang mga tupa, samantalang ang di tunay na pastor ay pinababayaang lumabas ang mga tupang may katanungan. Hinahanap ng Panginoon ang mga tupang nawawaglit sa kanyang kulungan. Samantalang ang di tunay na pastor ay pinalalayas at itinataboy sa labas ng kulungan ang mga mahihina at may alinlangan. Buong pusong tinatanggap ng Panginoon ang mga napapagod at ang mga nabibigatang lubha. Samantalang pinalalabas na masama at laban ang mga taong naghahanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Hindi kailanman itinaboy ni Jesus ang sino mang naghahanap ng katotohanan. Pero ang tao, kay dali nilang itaboy ang sino mang sumusubok sa kanilang kapangyarihan. Minahal namin kayo, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang katawan na iglesia. Tapat, bukas at walang panlilinlang. Pero nang lumayo kami sa institusyong pinaglalaanan ninyo ng bulag na katapatan, pinili ninyong hatulan kami kaysa kahabagan. Hindi kami nagtatanim ng galit, kundi pag-asa at pagtitiwala sa mahabaging Diyos. Na balang araw, mabubunot ang ugat ng bulag na pagtitiwala ninyo sa lider na tao, na mawawala ang takot na bumabalot sa inyong mga puso, na makikita ninyo ang aming nakita, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang ukol sa isang mangangaral o sa isang grupo. Mas malaki ang awa ng Diyos kaysa kahit anumang samahan. Mas malawak ang katawan ni Kristo kaysa anumang pangalan ng samahan. At ang kaharian ng Diyos ay hindi personal na pag-aari ng sino mang iglesia. Ito'y tahanan ng lahat ng tapat na pusong mananampalataya sa buong mundo. Naway dumating ang araw na mabuksan din ang inyong mga mata at maunawaan ninyong hindi kami tumalikod sa Panginoong Hesukristo. Iniwan lang namin ang isang sistemang hindi kumakatawan sa Kanya. Naway dumating din ang panahon ng sama-sama nating paninindigan sa katotohanan mula sa Diyos upang iwan ang paniniwalang hindi mula sa Kanya. Nakabukas ang aming mga bisig
ang aming mga pakinig at ang aming mga puso, katulad ng sinasabi ng minamahal nating kapatid na si Pablo. Ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan, na sa lahat ng mga bagay ay kanilang ipinagkakapuri ang kanilang mga sarili, gaya ng ministro ng Diyos, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, at sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa nangaghihingalo, at narito kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami. Ang aming mga bibig ay bukas para sa inyo, mga kapatid. Ang aming puso ay lumalaki. Hindi kayo nakakasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Ikalawang Korinto 6:1, 4-12. Sinasabi namin ito upang sa Panginoon, sama-sama tayong mabuhay at sa Panginoon, sama-samang mamatay. Tatapot ikaw, bakit ka humahatol sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Roma 14:8, hindi kayo nangasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Ang aming mga puso ay bukas para sa inyo, aming mga kapatid, at ang aming panalangin ay huwag nawang magamit ang pag-ibig na ito upang sarhan ang pintuan ng pagkakaunawaan at pagtatangga pa nating mga magkakapatid. Alang-alang sa marangal na pangalang itinawag sa atin, manatili nawa ang pag-iibigan sa ating mga magkakapatid, sapagkat ang Panginoon din ang may sabi, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Juan 13:35. At sa panghuli, huwag sana nating kalimutan na ang tunay na pastor na umaakay sa kawan ng Diyos ay lalong dakila at matuwid, higit sa kanino mang pastor na nagpapakilalang sila'y sa Diyos. Ang Panginoong Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas, hindi ng taong napupuot at nagtatakwil upang ang mga tao ay mapahamak. Sa ganang ating piliin ang mabuti at kaibig-ibig. Piliin natin ang patotoo ng Diyos kaysa patotoo ng sino mang tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Jeremias 17:5. Hindi kami humihiwalay sa Panginoon dahil ang aming puso ay tumitiwala sa Diyos at hindi sa tao. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid, alam ko lahat po tayo nakarelate po dyan. Lahat tayo nakaramdam niyan, mga kapatid. Medyo parang nabuhay lang uli yung kirot. Kasi naula lang ako kay Brad Ace eh. Pero masakit, mga kapatid. Pero salamat pa rin. Kasi we're moving on. We're moving on. Maging matibay lang po tayo lahat, mga kapatid. May mga bago pa kasi na mga lumalabas din. Ang advantage nyo lang po sa amin, nauna na kami sa inyo. Meron na kayong pwedeng panoorin ngayon. Marami na rin kayo mapagtatanungan. Kaya, hindi nakatulad nung hirap namin. At I'm sure,
mas nahirapan din yung mga mas nauna pa. Dahil may mga nauna rin naman po sa aming lumabas na, nakapansin na ng mga kamalian. Hindi ko po actually meron sa kaloob-looban ko, hindi ko actually matawag akong exiter eh. Kasi hindi naman ako umalis sa iglesia. Nananatili nga po tayo, mga kapatid. Sila ang umalis. Sila ang nagmali. Sila ang lumihis. Hindi po tayo, mga kapatid. Kung meron man po tayong mga paniniwala at ginagawa na po ngayon na hindi naman katulad ng paniniwala natin dati. Yun ay dahil naunawaan natin na marami kasi mga ibinawal sa atin na hindi naman bawal. Meron mga pinagawa na hindi naman dapat gawin. Hindi naman obligado kang gawin. At salamat lang, mga kapatid. Salamat, Tola, sa paglabas mo, pagsasalita mo. May mga napag-usapan na po kami ni Brad Ace. So, sa mga susunod, mga kapatid, mayroon pa po kayong kung loloobin ng Diyos sa antabayanan pa. Yan. Dahil gusto po namin makatulong po sa pag-move on. Hindi kami after sa magpabagsak ng MCGI. Dahil masama pong diwa yun, mga kapatid. Yung masama sa kanila, masamang nakita natin, kasama ang ginagawa nilang nakita natin, bahala na ang Diyos. Pero ang concern po namin yung mga katulad din po natin na ngayon lang naman sila nagkaroon ng ngayon lang nila napansin, ngayon lang nila nalaman. Doon po kami after. Pati doon sa mga kapatid na naka-exit na magkaroon ng gabay sa pamamagitan po ng ganitong paraan, mga kapatid. At salamat din po sa lahat po ng mga nakipagtiyaga po ngayon. At sa mga nagko-comment, sa mga nakikiparticipate, salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po babasahin, tatawagin isa-isa. Kasi halos lahat naman nakita ko mga may isang nabasa ako, si Brita Shedtol. Sabi niya, meron daw siyang guest. Sasalita na rin daw. Nakausap na rin daw niya ikaw. Sabi niya. Nakita ko doon sa comment section Parang ganun yung sinabi niya. At sa lahat po ng mga nag-share, mga kapatid, nakikiparticipate. Alam ko, kaya po kayo nandyan, hindi dahil para manira. At hindi po itong platform natin para mag-vent out ng mga galit natin. Hindi po ganun ang layunin po namin. Totoo talaga nakaramdam tayo ng galit. Pero huwag kang lulubugan ng araw. Huwag kang lulubugan ng katwiran. Pagkatapos mong mailabas yung galit mo, okay na yun Tama na. Move on na po tayo, mga kapatid. At yan po ang may mga plano pa po kami, mga kapatid, sa mga susunod na mga pag-aaral. Kasama na rin natin si Sis Rona. Makakatulong din natin siya. At iba pa, mga kapatid. I know, marami pa pong mga gusto ring mga tumulong. At hindi po yan kasi ang ang focus po kasi talaga namin, tulong spiritually, emotionally. Hindi yung inaakala ng iba na may mga nananamantala na po kasi, mga kapatid. Hindi po yun ang po namin. Gusto namin maitulong po sa lahat. Although, meron naman kaming mga tinutulungan, mga kapatid, na mga nangangailangan talaga. Pero hindi po yun ang focus po natin, mga kapatid.
At meron po tayong pag-aaral po dyan, actually, sa topic po na yan. Sa mga susunod po siguro. Tol, salamat ha. Salamat sa Diyos.